Praise be the name of the Lord, King of kings and Lord of lords. For He is worthy to receive praises and glory and honor. To Him all glory. Father, we thank you so much, Lord God, for this wonderful morning. Salamat po sapagkat minsan pa. Binigyan mo kami na naman ng isa namang pagkakataon upang ikaw ay aming papurihan, paglingkuran, pasalamatan, ang salita ay aming pakinggan, Panginoon. Lord, we pray, Lord God, na bigyan mo kami ng iyong gabay upang maintindihan namin ang iyong salita na siyang magpapalakas ng aming loob, mag-aaliw, at maghahanda sa amin sa nalalapit na pagdating ng Panginoon Jesus. Maraming po salamat. Amin pong hinihiling na lahat ng ito. Sa pangalan po ng Panginoon Yesu Cristo, tayong lahat ng ibig sa Diyos ay magsabi ng Amen. Ayan. Sige po, kayo makakaupo na. Pagpalain ng Diyos. At sa iba'y nakalanda ng pagdating ng Panginoon. Amen. Praise God. Okay. Hindi na kayo inosente ngayon tungkol sa lalapit na pagdating ng Panginoon, no? And the purpose of this message today is not to make you feel, again, not to make you feel, but to cause you to prepare. Amen. At according sa Israel, maraming mga feast of Israel, and one of the great feasts of Israel, this is hinihintay-hintay ng maraming Israelites, itong tinatawag na the last trumpet. Yung the sound of the trumpet. Okay? So, meron pong sa Feast of the Trumpet, yan po ay matagal ng panahon during the time of Daniel. Nangyari yan. And magaganap uli yan itong panahon natin ngayon, yung tinatawag na the last trumpet. So, ang last trumpet, mga kapatid, ay sa Feast of the Trumpet, that will be on September 22, 23, and 24. Tingnan mo yung katabi mo. Ready ka na ba? Ayan. Again, ulitin ko, it is not to make you fear, but to make you rejoicing. Amen po ba? Okay. So, yung last trumpet, kasi merong 100 blowing of the trumpet. At ito po'y maririnig ng lahat ng mga Kristiyano. 100 blowing of the trumpet. One of that days, 22, 23, 24, sapagkat yun po yung panahon na ang buwan ay yung new moon ay doon magaganap sa bagong buwan. Okay? At bago mangyari yung bagong buwan, magkakaroon muna ng mga red blood moon. And it was happening now, the red blood moon. Even ba kayo dyan? Are you familiar with that? Okay? So, makita natin na magkakaroon ng pagdidiling ng araw, katulad ng sinasabi ng aklat ng Joel, Prophet Joel, at inulit ito ni Apostle Peter doon sa Acts chapter 2, na magpapakita ang Diyos ng mga kahangahangang bagay, kamanghamanghang bagay, bago dumating ang araw. So, 99 trumpets muna ang maririnig sa kalamitan, no? 99 trumpets pagdating ng new moon. At ang new moon kasi ay ito po'y inaabangan ng mga Hudyo, yung new moon. Okay? At and on the 100 trumps, no, pagkadating ng ika-100 taon ng blowing of the trumpet, at the 100 blown of the trumpet, ito po yung pinakamahabang blowing ng trumpet. Doon sa 100. Pinakamahabang blowing ng trumpet. Then, tapos ang rapture. Okay? So, brothers and sisters, the purpose of this message is not to make you fear, but to cause you to prepare. Again, ha? So the question na gusto kong bigyan natin ng pag-aaral is, which comes first? The rapture or the tribulation? Sapagkat hati ang mga Kristiyano in this issue. Merong pre-trib, the rapture will come first before the tribulation. Merong mid-trib, that rapture will come after the first 3 years and a half of the tribulation, before the beginning of the great tribulation, for another 3.5 years.
At meron din naman naninindigan that rapture will take place doon sa after the tribulation. So post-trib, pre-trib, mid-trib, and post-trib. But in our belief as a Christian in this church of followers of Christ Commission Church, tayo po ay nakatindig sa pre-trib. Yun ang paninindigan natin na bago magkaroon ng tribulation, magkakaroon muna ng rapture. Amin po ba kayo dyan? Okay. So, sabi sa akin ng isang pastor, dadaan daw muna ang mga Kristiyano sa pambubugbog ng Antikristo bago mag-rapture. So, kaya mid-trib muna o kaya post-trib. Sabi ko, kung ikaw ay mag-aasawa, ikakasal ka, sasabihin ko sa iyo na pare, pwede ba bubugin ko muna yung asawa mo, nobya mo, bago mo pakasalan? Kaya ka ba? Ay, huwag mong sasalingin yung nobya ko, pastor. At tutulungan ka ng mga kamag-anak namin. That's it. Papayag ba si Kristo? Bubugin muna ng mundo, bubugin muna sa tanas ang nobya niya, bago niya pakasalan? So, nag-isip siya. Brethren, before the tribulation begins, rapture will take place. Amen po ba kayo dyan? Marami na tayong tribulation pinagdaanan. Amen. Hindi pa ba kayo nagsasawa doon? Tinan mo yung katabi mo, mukha bang hindi pa nagsawa ng tribulation niya? Pwede naman. Kung gusto niya, kung di pa siya sawa sa tribulation, pwede naman siya mapaiwas sa rapture. Okay. Yun ang buong isang kakristyanuhan ngayon ay na-alarm tungkol sa balitang rapture sa September 22, 23, and 24. Okay. So, alinman sa tatlong petsang ito, kapatid, bilang pastor nyo, bilang bishop, ayoko pong mabahala kayo tungkol sa issue ng petsa ng rapture. Amen po ba kayo dyan? At marami akong nakausap na sabi nila hindi totoo yan. Ano yung hindi totoo? Yung rapture? Hindi, yung petsa. Well, bahala ka na kung hindi totoo yun. So, maingay na ngayon ang tungkol sa rapture. Sabi ng isang pastor sa akin, Pastor Bishop, fake prophet yung, false prophet yung nagbigay ng petsa September 22, 23, and 24. Listen, sabi ko sa kanya, pwedeng mali siya, pero pwede rin tama siya. So, nag-isip siya. Sabi ko, pwedeng mali siya, September 22, 23, 24, pero pwede rin tama siya. Diba? Basta ihanda mo mga kapatid, sabi ko sa kanya. Basta ihanda mo mga kapatid, mahirap na, baka maiwan sila. At eventually, masisi ka dahil hindi pa sila inihanda. Okay? Maganda lang tayo, pero huwag tayo matakot. Amen ba yun? Maganda ka lang, pero huwag ka matakot. But instead na manabik tayo sapagkat yun ang sinabi ng Apostol Pablo. Amen? So darating siya upang kuhanin yung lahat ng nananabik sa kanyang muling pagparito. Kayo ba'y nasasabik na makita si Jesus? Yes! Amen. Alam nyo, even the Apostle Paul, in his lifetime, nung siya nandirito bilang apostol, naniwala rin siya na magaganap na yung rapture nung kapanahunan niya. Yes, naniwala si Apostle Paul, sumulat pa nga siya sa Thessalonica. Naniwala siya na magaganap na yung rapture sa panahon niya. Sa 1 Thessalonians chapter 4, verse 15 to verse 18, makita natin yung salitang tayong mga nabubuhay pa ay titipunin niya sa ulap at isasama sa mga binuhay. Yung word na tayo. So, ibig sabihin si Apostle Pablo, even in his lifetime, in his ministry as an apostle, sumulat siya sa mga taga-Thessalonica na salita niya, tayong mga nabubuhay pa. Hindi niya sinabing sila ng mga nabubuhay pa. O yung darating na henerasyon ng mga nabubuhay, kundi tayo. Tayo. Take note the word tayo. Ibig sabihin sa panahon niya ay matunog na rin na darating na si Kristo. Sa panahon niya ay matunog na rin na darating ng Panginoon at ihanda niya na rin ang mga tao ng panahon ng Apostol Pablo.
Di ba? Take note, new word na tayo, including siya. Balikan po natin ang rapture. Okay. Una, ano po ba itong rapture? What is this? Para sa hindi familiar sa salitang rapture. No? Binanggit ba sa Bible ang salitang rapture? Meron ka bang magbabasa sa Bible na salitang rapture? Ang salitang rapture ay hindi mababasa sa English Bible, kapatid. Hindi mo mababasa yan sa English Bible. Lalo naman sa Tagalog Bible, hindi mo mababasa yan. Pero sa Latin Vulgate, na isinalin ni Jerome, isang Latin scholars during the time of Saint Augustine, isinalin niya ang Greek New Testament sa wikang Latin. Okay? Upang itago yun sa pangkaraniwang mga tao, ang Bible ay ginamit ang Latin upang hindi maintindihan ng mga ordinaryong tao, pangkaraniwang tao, ang Biblia. Upang hindi sila magkaroon ng tinatawag nating private interpretation. At the same time, ay itago sa mga nagsasaliksik at magkukos ng division sa Roman Catholic Church yung tungkol sa rapture. Kaya ang ginawa ni Jerome, sinabihan siya ni Saint Augustine na, sige na, ayusin mo na yan. I-translate mo na sa Latin because he is a Latin scholar. Sali mo na yan sa Latin. So sinali niya pa ni Jerome ang Bible sa Latin at ang mga pari kasi nung araw, nagmimisa sila sa wikang Latin. Nabutan niyo ba yun? Hindi, dahil hindi kaya naging Katoliko. Hindi, okay. So, Tagalog na, no? Bisaya. So, ako hindi ko rin naabutan yun. Noon, nagmimisa ang mga pari sa wikang Latin sa congregation na hindi nakauunawa ng Latin. Kaya pagka sila'y nagtanong na sabi, Amen, 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 Amen na sila, Amen, pero hindi na naintindihan yung sinasabi. Kasi hindi ka Latin. Ora pro nobis. Ha? Ora pro nobis. O para hindi maintindihan, para makontrol pa rin nila yung buong mundo in their language, Latin. At ang binibigyan lang ng paintulot na mag-aral ng Latin ay yung pong mga matataas na rango ng Catholic Church, ng Romanism. Ayan. So sa Latin Vulgate, ang rapture ay rapire, na ang ibig sabihin ay pag-agaw o pagdagit pataas. To cut up. Pag-agaw, pagdagit pataas. Hindi mababago ng Latin Vulgate yung esensya ng rapture. Okay? Sa 1 Thessalonians chapter 4 verse 16, for the last trumpet, for the Lord himself shall descend from heaven with a shout, with the voice of the archangel, and with the trump of God. And the dead in Christ shall rise first. Then we which are alive and remains shall be caught up together. So yun, shall be caught up together. That is rapire. Sa wikang Greek is harpazo, agawin, pataas. Okay? Harpazo. So, then we which are alive and remain shall be caught up together with them in the clouds to meet the Lord in the air, and so shall we ever be with the Lord. So rapture shall be the end of the gospel of grace. Again, rapture shall be the end of the gospel of grace. Matatapos after the rapture, or on the day of the rapture itself, at the moment that the rapture happened, the salvation by grace is completed. Stop na yung salvation by grace. Okay? In Matthew chapter 24 verse 14 says, at ipangangaral sa buong sanlibutan ang mabuting balita tungkol sa paghahari ng Diyos, upang ito'y makilala ng lahat ng bansa, saka darating ang wakas. Now, wakas ng ano? Wakas ng age of evangelism.
Ipapangaral sa buong mundo ang mabuting balita upang makilala ng lahat. Ang tanong, hindi mo makilala ng lahat. Even yung pinakasulog-sulugang bansa sa daigdig ay kilala na. Alam na yung ebanghelyo. Alam na yung tungkol sa gospel. Alam na yung tungkol kay Jesus. Amen. Even the non-Christians, even the atheists, they try to dishonor Christ, but they cannot deny that gospel is spreading rapidly to the whole world. The gospel of salvation. Amen? So yung wakas ng ano yun? Wakas ng end of evangelism. Yung tapos ng panahon ng evangelismo. Sa pagkatapos ng rapture, wala na pong mag-evangelize. Wala na po kayong makikita sa labas na mag-preach patungkol kay Jesus. Wala nang tatayo sa mga kalsada para mag-preach tungkol kay Jesus. Wala na rin mga tatayo sa church para mag-preach tungkol kay Jesus sa mga kanto-kanto diyan. Wala nang mga ngaral tungkol kay Jesus. Totally stop ang evangelism. Okay? Dahil babalik na rin sa langit ang Holy Spirit. Ang Holy Spirit ang siya nag-uudyok sa mga tao na kapag nakarinig sila ng gospel, uudyukan sila ng Holy Spirit para buksan ang puso nila at maniwala sa sinasabi ng preacher. At the time after the rapture of the church, the period of evangelism will be stopped. Tigil na. Because the Holy Spirit will ascend into the heavens. Remember, huwag natin kalilimutan the reason why the Holy Spirit came to this world. To be the comforter of the church. Amen? Para i-comfort the church, para i-guide ang church, para makilala ng mabuti si Kristo. Na kung wala ng church sa lupa, anong gagawin ng Holy Spirit dito? Wala ng church sa daigdig, ano pang role ng Holy Spirit? Wala na. Okay? So the Holy Spirit, siya ang nag-uudyok sa mga taong magsisi at tanggapin si Jesus as Lord and Savior. What is the purpose of the rapture? In 1 Thessalonians chapter 1 verse 10, at maghintay sa kanyang anak na si Jesus, siya ang muling binuhay na magbabalik mula sa langit at magliligtas sa atin sa darating na puot ng Diyos. Puot ng Diyos sa mga taong nag-reject sa Kanya, nag-reject sa biyaya ng Diyos, nag-reject sa biyaya ng kaligtasan through Jesus Christ. Okay? Natinanggihan nilang mga born again. Again, gusto kong sabihin sa clarity ng lahat. Born again is not a religion. Born again is a relationship, a living relationship with the Lord Jesus Christ. Ito yung sinabi ng Panginoon kay Nicodemus, who is the ruler of the Jewish religion. The ruler of the Jewish religion. The teacher of the Jewish religion. Ruler of the Jewish sect. Pero sa kanya sinabi ng Panginoon, unless you be born again, Nicodemus, you cannot enter into the kingdom of God. So born again is a must. It is a must. Kailangan. Kung kailangan maligo araw-araw, kailangan. Kailangan mo kumain araw-araw, kailangan. Kailangan mo maupo sa inodoro araw-araw, kailangan. Kailangan mo kunin ng tubig, kailangan. Marami kang kailangan gawin. Pero bakit yung pagiging born again, hindi mo magawa? Samantalang isa yan sa pinakamahalagang kailangan. Unless you be born again, you cannot enter into the kingdom of God. Why born again? Ba't kailangan kong ma-born again? Because you were born under Adam. And Adam is a failure. He sinned against God. He was rejected by God. Pinalaya sa Garden of Eden. Amen. At mula sa kanya, ang lahat ng tao ay nagkasala. Hindi man kapareho ng kasalanan ni Adan, but all men and women, lahat ng tao sa mundong ito, all men has a tinatawag nating sinful nature.
na hindi nawawala sa baptismo. Kahit ilang beses mo ilubog yan sa tubig, kahit ilang timba ng tubig, ilang drum ng tubig, ibuhos mo yan, ibisik mo yan, hindi yan mabuborn again. So walang pwedeng maborn again sa pamamagitan ng baptism. Church membership, wala. Even Nicodemus, sabi ng Panginoon sa kanya, unless you be born again, Nicodemus, you cannot enter into the kingdom of God. Bakit hindi siya makakapasok sa kingdom of God? Samantalang siya ay ruler of the Jewish religion, teacher of the Jewish religion. Sabi mga ni Kristo sa kanya, guro ka pa naman ng Israel, hindi mo naintindihan sinasabi ko sa iyo. Paano yun? Paano makakapasok pa ba ako sa tiyan ng aking ina para ipanganak ng muli? So yun ang tanong ni Nicodemus sa John chapter 3. So hindi niya naintindihan yung born again. If anyone is in Christ, he is a new creation. All things have passed away, behold, all things have become new. Yung lahi ni Adan na dala-dala mo before you accepted Christ, wala na. At ang dugo na umiiral ngayon sa iyo ay ang dugo ng Panginoong Yesu Cristo. Amen! Hallelujah! Hindi ka pwedeng maligtas because masipag ka sa simbahan. Hindi ka pwedeng maligtas sapagkat ikaw ay nagpabautismo. Hindi ka pwedeng maligtas dahil giver ka sa church. Hindi ka pwedeng maligtas dahil ang bait-bait mo. Siguro mas mabuting dapat talagang maligtas si Nicodemo. He is a teacher of the Jewish religion. He is a moral person. And yet sa kanya sinabi ni Jesus, you cannot enter into the kingdom of God unless you be born again. So born again Christian, wag mong baliwalain yung relasyon mo kay Kristo. So that's the reason kung bakit ang Savior ay ipinanganak ng isang birhen. Hindi siya ipinanganak sa natural regeneration na nagsiping ang lalaki, babae, tapos nabuntis ang babae at isinilang ang Savior. No, hindi siya pwedeng ganon. Kailangan ang magsisilang sa Savior ay walang bahid ng kasalanan ni Adan. Walang sinful nature. So he was born by a virgin. Amen. Amen. So, ibig sabihin kapatid, unless you be born again, you cannot enter into the kingdom of God. Because lahat ng tao may sinful nature. Tingnan mo yung bata. Ang bata kahit di mo turuan magsinungaling, pwede na yung araw magsisinungaling. Amen? Yung mga tao, lagay mo na palasin. Huwag sandalan, sabi ni Istante. Huwag sandalan. Okay na naman sinasabi, huwag sandalan, sa kanya sandalan. Bawal tumawid. Kasi ano naman yan nakalagay, bawal tumawid, hindi pa tumatawid. Bawal umihi o iwan ka naman. Bawal umihi dito, eh di doon iihi. Bawal magtapon ng basura dito, eh di doon magtatapon. Tabi ng bawal. Ang ano pa yan, doon mismo sa tabi ng bawal. Tama. Di ba? So kung hindi mabuborn na ganyan, hindi maaaring tanggapin sa langit yan. So ang Panginoon Jesus, inialay niya yung kanyang sarili, binigay niya ang kanyang sarili, ibinuhos ang kanyang dugo doon sa bundok ng Calvary. At doon sa Calvary, doon sa Gethsemane, umiiyak siya. Tumatangis ang Panginoon sa Gethsemane. Nananalangin siya sa Diyos na makapagliligtas sa kanya. Because He is the Holy God. He is the second person of the Most High God. He is the second person of God. Holy, walang dungis, walang bahid ng kasalanan, kahit gatiting. Walang bahid ng kasalanan. Pero doon sa Garden of Gethsemane, umiiyak siya. Dumudulog siya sa Diyos na makapagliligtas sa kanya. Nananalangin siya, Father, if it be thy will, let this cup pass from me. Because He is the Holy God. He is pure, without sin. Pero nung oras na yun, iniabot sa kanya ng anghel yung kupita. Pinaiinom sa kanya.
sabi niya, Father, if it be thy will, let this cup pass from me, but let not my will be done, let your will be done. Ininom niya yun. Anong laman nun? Simpleng alak lang yan, kapatid, hindi ba? Hindi po. Lahat ng kasalanan ng tao isinilang during the time of Adam hanggang sa huling taong ipapanganak sa mundo ito. Ang kasalanan niya ay nandoon sa alak. So, nang ininom ni Jesus yung alak na yun na nasa kupita, pumasok ang lahat ng kasalanan ko, kasalanan mo, kasalanan ng sangkatauhan, kasalanan ng mga ninuno ko, kasalanan ng mga lahing susunod pa sa akin, nandun sa alak na yun. So, no wonder kung kahit dun sa cross, nanalangin siya, my God, why hast thou forsaken me? Bakit mo ko iniwanan? Kailangan siyang iwanan ng Diyos, friends. Dahil kung hindi siya nalayuan ng Diyos, hindi siya mamamatay. At hindi mapapayaran ng kasalanan mo at kasalanan ko. So dumistansya ang Diyos. Namatay siya. At pagkamatay niya, tapos ang kasalanan mo. Amen! Hallelujah! Pagkamatay niya si Satanas, hindi niya alam, kala niya napatay niya si Jesus. Hindi, natapos na yung paghahari niya. Hallelujah. So unless you be born again, you cannot enter into the kingdom of God. Pero ang mga tao dinatanggihang born again, dining nila, this is another religion. This is not religion. This is experience, a personal relationship with Jesus. Amen. So, darating siya para lahat ng mga born again. Taas nga kami ng mga born again. Amen. Yung nagdududang born again siya, pakitaas na rin ang kamay. Mamaya mananalangin tayo. Kung hindi ka siguradong born again ka na, at ayaw mo pang mag-born again, baka mag-born again. Hindi ka born again. Amen po ba? Magkaiba yung dalawang yun. Ano yung born again? Suruli? Hindi ka masusunod. Amen. There is a seven years of tribulation after the rapture. Meron po 7 years of tribulation. 7 years of tribulation. Pagkatapos ng rapture, magaganap na agad-agad. Simultaneous. Pagkatapos ng rapture, wala nang hihintaying oras, wala nang palilipasing minuto, wala nang palilipasing panahon, walang paghahanda. Then after the rapture, magaganap na agad-agad ang tribulation. Alam ba niyo nag-uusap na ang world leaders? Hindi niyo alam to. Pero nag-uusap na ang world leaders tungkol sa coming tribulation. Sa pagdating ng Antichrist. Yes. Sa pagdating ng world leader. The Antichrist. So, mahahati sa dalawa ang bahagi. Sa dalawang bahagi ang tribulation. The first 3 years and a half is the tribulation. And the second 3 years and a half is the great tribulation. Dalawa yan. The first 3 years and a half sa 7 years is the tribulation. The second 3 years and a half is the great tribulation. Why great? Kasi doon mararanasan yung kahirapan hindi pa naranasan mula nung likhain ng sanlibutan. Nakakatakot yan. Doon mangyayari yung tribulation, yung kahirapan hindi pa naranasan buhat ng likhain ng sanlibutan. Sabi ko sa uncle ko, sa stepfather ko, na siya po ay isang veteran. Okay? Sabi niya sa akin, alam mo ako anak, ako'y veteran. Ano po yung veteran? O, yung pagdating ng hapon ay veteran. You must be veteran. Hindi ako ganun. I veteran. So sabi ko sa kanya, ang gano'n
Ano bang kahirapan, paghihirap ng Panginoon natin? Simple ba yun? Madali ka lang. Hindi. Paaminin ka kung nasa yung mga kasamahan mo. Pag di ka umamin, bubunutin isa-isa yung kuko mo. Walang anesthesia. Kasi kapag may anesthesia, baka habang binubunot yan, natutulog ka. Bubunutin isa-isa hanggang di ka umaamin, di ka nagtuturo kung sino yung mga kasamahan mo. At di ka pa nakunteto, bubunutin isa-isa yung ngipin mo without anesthesia. Sabi ko, ang sakit nun, Uncle. Ang sakit nun. Oo na. Buti hindi ka ipinanganak ng panahon na yun. Amen. So, grabe yung naranasan nila. Pero sabi ng Bible, yung tribulation, yung great tribulation, yun yung sobrang kahirapan na hindi pa naranasan buhat ng likain ng sanlibutan. Mag-isip ka nga. Anong karanasan ng hindi pa naranasan buhat ng likain ng sanlibutan? May maitatago ba sa Diyos? Babagsak yung yelo, dapat snow lang, pray tayo, Lord. Sana mag-snow sa Pilipinas. Okay, sige, yung mga may iwan, babagsak rin ng yelo, 50 kilos ang bawat isa. Yes, the Bible is very clear. Iinit na matinding init ang araw, lahat ng tao susunugin, masusunog sa init ng araw, pero hindi mamamatay. Naaagnas na, hindi pa namamatay. Siguro yung ulo putol na, hawak-hawak yung ulo, naglalakas siya, hindi pa rin siya namamatay. Sapagkat sa panahon ng Great Tribulation, bakasyon si kamatayan. Absent si kamatayan. Na kung gusto mo makita yan, paiwan ka sa rapture. So pagkamat hindi natin mararanasan ng tunay na mga anak ng Diyos, tunay na mga Kristiyano ang dalawang tribulations, pag-aralan pa rin natin. Baka matakot ka. At para hindi ka magpaiwan sa rapture. Okay? Unless na uzi ka, ha? At gusto mong makita at maranasan. So tingin ka sa katabi mo. Tanong siya, gusto mo bang makita yung Great Tribulation? Ang sabi? Ayaw. Okay. Bagamat walang visible signs ang rapture, kapatid, dahil biglaan yung rapture, walang visible signs, kaya twinkling mo panay. Diba? Paano yung sinasabing twinkling mo panay? Ganit twinkling panay. Kapag ka nanonood kayo ng basketball, meron pong numbering. Last 2 minutes, hindi ba ganun? Last 2 minutes. Pero bawat minuto, bawat segundo, meron pang split second. Yung mabilis yung takbo. Tapos, di ba? Minuto, oras, minutes, seconds, split second. Yung split second, ganun kabilis mangyayari yung rapture. In a twinkling of an eye, yung pagpikit na muna ng mata mo, yung pagkurap ng mata mo, sa isang kisap mata, tapos ang rapture. Okay? In a moment, in a twinkling of an eye, sabi ng 1 Corinthians 15:52, in a moment, in the twinkling of an eye, at the last trump, for the trumpet shall sound, and the dead shall rise incorruptible, and we shall be changed. Although walang signs, pero may mga pangyayari na magsisignal na magaganap na ang rapture ng biglaan. So watch out. Listen. Tatlo yung pong magsisignal, although walang signs ang rapture. Ang may sign kasi yung second coming. Ang pinaka-sign ng second coming pagkatapos ng rapture. But the rapture itself, walang sign. Amen. So, tatlo po yung gusto kong i-share sa inyo. Number 1 is the cosmos. Cosmos disturbances, yung earth, yung daigdig. Itong daigdig na ginagalawan natin. Hindi po ba? The cosmos disturbances. Luke chapter 21 verse 25.
Magkakaroon ng mga tanda sa araw, sa buwan, at sa mga bituin. Sa lupa, ang mga bansa ay masisindak at malilito dahil sa ugong at mga daluyong ng dagat. Tumataas yung dagat. Umuugong ang dagat. Amen. Nagkakamatay yung malalaking balyena sa dagat. Umaahon sila, namamatay sila. Nagkakaroon ng fish kill. Bakit? May nangyayari sa ilalim ng dagat. Maraming scientists na nag-aaral tungkol dyan. Ano ba nangyari? Kasi uminit, ganito, ganyan, ganyan. Kasi yung oxygen, ganyan. There is nothing because that is the sign. Yan po ay senyalis ng Diyos. Ang mga tao hihimatin sa takot dahil sa pag-iisip sa mga sakunang darating sa sanlibutan. Sapagat mayayanig at mawawala sa kanilang landas ang mga planeta at iba pang katulad nito na nasa kalawakan. Kailan lang ibinalita, kapatid, yung pag-line up ng mga planeta. At nakikita mo na yung Saturn with your eyes, naked eyes. Lumalapit na sila. Amen. Ano kaya kung bigla sumalpok sa earth yan? So nababahala ang ang NASA. Nababahala ang mga scientists kung saan nangyayari. Yung sobrang pag-init ng araw. Babaha dito, matutuyo dito, taglamig sa kabila, tag-init sa kabila. Ano nangyari sa earth? Ano nangyayari sa mundo? This was not happen 50 years ago, hindi pa nangyari yan. But today, nangyayari na yan. The red blood moon. Ang red blood moon, Acts 2:20, magdidilim ang araw. That is eclipse. At pupulang animoy dugo ang buwan. The red blood moon. Bago sumapit ang araw ng Panginoon. Ang dakila at maningning na araw. Are you ready for the rapture? Yes, be ready. Number 2 is pagsama ng sanlibutan. Yung pagsama ng sanlibutan. That is moral decay. The moral decay. 2 Timothy chapter 3 verse 1. This know also that in the last days perilous times shall come. For men shall be lovers of their own selves, covetous, boasters, mayabang, proud, hambog, blasphemers, mapanlait, disobedient to parents, masuwain sa magulang, unthankful, walang pasasalamat, unholy, walang kabanalan, without natural affection, truce breaker, makikipagkasundo pagkatapos lalabagin mismo yung kanyang pakikipagkasundo. Truce breaker. False accusers, mapagbintang. Incontinent, fierce, despises of those that are good. Tinatanggihan, hindi pinapansin yung katotohanan, yung mabuti. Maging mabuti ka, sabi sa akin ng isang tao. Sabi niya, alam mo, pastor, kapag naging mabuti ako, naging mabuti ang lahat ng tao, pastor, wala nang yayaman. Dito sa mundong ito, para yumamat ka, dapat wais ka. Wais. Dapat marunong kang manlamang wais. Kung hindi ka wais, tatapakan ka. So, sabi ko, di ba rin akong di wais? Okay lang. Hindi naman ako lalapit sa mga tumatapak. False accusers, incontinent, fierce, despisers of those that are good, traitors, traidor, heavy, high-minded, mayabang, lovers of pleasures more than lovers of God. Lovers of pleasures, mapagmahal sa kasiyahan rather than lovers of God. Having a form of godliness. Ako nasa simbahan din pala ito, nagsisimba rin.
Having a form of godliness, nagbabasa din ng Bible, nagsisimba rin. Having a form of godliness, but denying the power thereof. Minsan nakakita ako ng church, nag-uwian na sila. Nasa labas ako, naghintay ako ng sasakyan. Di naman la alam na pastor ako, saan lang nagpapakilala. Nabasa na sila. Tapos maya-maya ko, may taxi tinuro. Huminto. Ako nga, ako na eh. Pero doon sa Diyos, I love you with the love of the Lord. Oh my God, sabi ko, unahan, stop mo, tapos nag-aaway pa. Ano nga ako nang kumaway? Tama na lang, hindi, magmamadala, hindi, yung anak ko, nagugutom na. Nagugutom na rin ka. Pero sa loob ng church, ang ginagawa, kamayan, median, yakapan. Praise God, dito nagyayakapan tayo, nagiging tayo. Sana kapag kalalabas na tayo, huwag yung tulakan. Amen? Sabi mo nga sa kapatid mo, huwag ka manululak ha. Maiiwan ka. Amen. So, having a form of godliness but denying the power thereof, from such turn away. Mula sa mga ganyan, lumayas sa kanila. Amen. Another is the period of apostasy. Apostasy, yung pagtalikod ng marami sa kanilang pananampalataya. 1 Timothy chapter 4 verse 1, maliwanag ang sinasabi ng Espiritu sa huling panahon. Ngayon na yun, iiwan ng ilan ang pananampalataya. Susundin nila ang magdarayang espiritu at ang mga aral ng diablo. Dahil sa paningin lang ng mga sinungaling na ang mga buhi may tatak ng pagiging alipin ni Satanas. Kailan lang dinalaw namin isang kapatid, nagre-request siya sa amin, Pastor, dalawin niyo naman kami, yung asawa ko, na-convert sa Muslim. Pero Pastor, dati po siyang Christian. Umaating sa church, nagbabasa ng Bible. Ngayon po, kinukontra niya na kami. At sa kanya, yung Quran, yung Quran. 1,600 years na lumipas nang mamatay si Kristo at muling mabuhay. 1,600 years sa kanang dumating ang Quran. Paano magiging totoo yan? Hindi ba? Tapos yung dawang tunay. You know, brothers and sisters, magaganap ang tribulation after the rapture. Amen. So, ito po ang sinasabi ng banal na kasulatan. Sa kalahatian ng 7 taon, pipilitin ng mga taong magpatatak ng 666, a symbol of Satan and the Antichrist. Revelation 13 verse 16. Sa pilitang pinagtatakan ng halimaw ang lahat, ang kamay, sa kamay o noo, ang lahat ng tao, dakila at aba, mayaman at mahirap, alipin at malaya. Lahat ng tao. Sinong tao yan? Lahat ng naiwan sa rapture. At walang maaaring magbili o bumili maliban na may tatak ng pangalan ng halimaw o ng bilang nakatumbas niyon. Kailangan dito ang talino. Maaaring malaman ng sinumang matalino ang kahulugan ng bilang nakatumbas ng pangalan ng halimaw sapagkat ito ay pangalan ng isang lalaki. Ang bilang ay 666. So at that time, wala nang value ang pera mo, kapatid. Kahit marami kang pera tulad ng pinakita doon sa
DSWD sa room na ang dami-daming pera. Wala nang value yan pagdating ng tapos ng rapture pictures. Wala nang value ang pera mo dahil hahanapan ka ng tatak ng 666. Kung wala, hindi ka makakabili ng kailangan mo such as food, water, clothing, milk for your babies, medicine, etc. etc. The Bible says in Matthew 24 verse 19, kawawa ang nagdadalang tao at ang nagpapasuso sa mga araw na yon. Kawawa daw. Ang mga hindi tatanggap ng tatak ng 666 ay papatayin. Kung sakaling maiwan ka, friend, maging yung mga nanonood ngayon, kung sakaling maiwan ka, wag na wag na wag na wag kang tatanggap ng tatak kahit magutom ka pa. Wag na wag kang tatanggap ng tatak sa kamay o sa kanan sa noo kahit magutom ka pa. Dahil ang sino mang tumanggap ng tatak ay wala na siyang pag-asa pang maligtas. Daranasin nila ang matinding puot ng Diyos. Revelation 14 verse 9, sumunod sa dalawa ang ikatlong anghel na malakas na nagsasabi, sino mang sumasamba sa halimaw at sa larawan nito at tumatanggap ng tatak sa kanyang kamay o noo ay iinom ng alak ng puot ng Diyos na ibinuhos ng walang halo sa saro ng kanyang galit. Pahirapan sila sa apoy at asupre sa harapan ng kordero at ng banal na mga anghel. Ang usok mula sa apoy na nagpapahirap sa kanila ay paiilan lang magpakailanman. Araw at gabi ay walang kapahingahan ang mga sumamba sa halimaw at sa kanyang larawan at ang sino mang tumanggap ng kanyang tatak. Kaya't kailangan magpakatatag ang mga hinirang ng Diyos, ang mga sumusunod sa utos ng Diyos at nananatili sa pananalig kay Kristo Jesus. At narinig ko ang isang tinig mula sa langit na nagsasabi, isulat mo ito mula ngayon, mapapalad ang mga naglilingkod sa Panginoon hanggang kamatayan. Tunay nga, sabi ng Espiritu, magpapahinga na sila sa kanilang pagpapagal sapagkat susundan sila ng kanilang mga gawa. Amen. Friends, bibisi ka ng madaling araw. Mag-aayos ka ng sarili mo. Pagpe-pray ka. Pupunta ka sa church. Uulan ng ganitong ulan, binabaing ulan. Baklang ulan. Diba? Naiinis ka na. Pero pipilitin mong pumunta ng church. Minsan ang dami mo assignment sa school. Gusto mo hindi na muna umattend para magawa may assignment mo. Pero doon, dito na uunahin ko na kita, Panginoon, bago itong assignment ko. Ikaw muna. Amen. So inuuna mo ang Panginoon. Kahit nagkakawindang-windang misa ng schedules mo, pero gusto mong dumalo, gusto mong umalan, gusto mong sambahin siya, gusto mo siyang purihin, gusto mong luwalatin ang King of Kings and Lord of Lords kasama ng lahat ng mga banal. Amen. Huwag kang mag-alala. Sapagkat sabi ng Bible, susundan ka ng ginagawa mo. Amen! Praise God, palapan mo, Panginoon. Praise be the Lord. Closing tayo, friends. Mapalad ang mga naglilingkod sa Panginoong Yesus ngayon. Dahil nakasulat na ang pangalan mo sa aklat ng buhay. Amen! Pero ang magtatwa sa Panginoon sa harap ng mga tao ay itatatwa din ni Kristo sa harapan ng Diyos. At ang mga kumilala kay Kristo ay sa harapan ng mga tao ay kikilanlin din ni Kristo sa harapan ng Diyos Ama. Sabi niya sa 10:32 ng Mateo, ang sino mang kumilala sa akin sa harapan ng mga tao ay kikilanlin ko rin naman sa harapan ng aking Amang nasa langit. Ngunit ang magtatwa sa akin sa harapan ng mga tao ay itatatwa ko rin naman sa harapan ng aking Amang nasa langit.
Friends, ito na ang panahon mong ipahayag si Kristo. Nakilala mo ang Panginoong Yesus. At hindi ka mahihiyang sabihin sa lahat ng maaabot mo that you are a born again Christian. Amen? Isang bagong Kristiyano ang namatay. Sa panaginip niya, siya'y namatay. At umiwala yung kanyang kaluluwa sa kanyang katawan. Naglakbay sa malayo. At nakaabot doon sa pintuan ng langit sa kanyang panaginip. Pagdating doon sa langit ay haharap siya sa hukuman ng Diyos. Nagsalita si righteousness. Tao yan. Hindi pwedeng papasukin sa langit sapagkat yan ay hindi righteous. Nagsalita si justice. Tao yan. Walang hustisya. Hindi yan dapat pumasok sa langit. So lahat sila ang judgment nila itapon sa impyerno. Nung bitin na siya, umiiyak siya, sumisigaw siya, Lord Jesus, mahapag ka sa akin, Panginoon, mahapag ka sa akin. Doon sa kanan ng Diyos, may tumutig na isang lalaki, duguan, may sugat sa tagiliran. Umiiyak siya, yung lalaki yun, itatapon siya sa impyerno. Pero pagtindig ng lalaking naroon sa kanan ng Diyos, panaginip niya ito. But when I heard that dream, when I read that testimony, I cried. Umiyak ako. Sabi nung tumindig, Ama, totoong makasalanan siya. Ama, totoong hindi siya matuwid. Ama, totoong hindi siya mabuting tao. Pero Ama, gusto kong makita itong dugo na ito. Ang dugo na ito ay nabuhos sa bundok ng Kalbaryo para sa kanya. Amen. Ama, sa harapan mo, hindi niya ako ikinahiya kahit pinipersecute siya. Ngayon, Ama, sa harapan mo, sa harap ng mga anghel, hindi ko rin siya ikakahiya. Amen! Praise God, namin si Kawang Oras ngayon. Lord, salamat po. Salamat, Lord. Hindi mo kami ikakahiya. Hindi mo kami ikakahiya. Friends, mahihiya ka maikwento si Jesus sa kaibigan mo? Mahihiya ka ba ikwento si Jesus sa kaklase mo, student? Mahihiya ka ba ikwento si Jesus sa kapitbahay mo? Mahihiya ka bang ikwento si Jesus sa maaabot mo? Friends, huwag kang mahiya. Kasi hindi ka niya ikinahihiya. Amen. Okay? May sabi nga sa kapatid mo, huwag kang manlalamig kay Kristo. Kapatid, paparating na siya. At huwag mong hayaang mabura ang pangalan mo sa aklat ng buhay. Because very clear in the book of Revelation chapter 3 verse 5, ang magtatagumpay ay daramtan din ng puti at hindi ko aalisin sa aklat ng buhay ang kanyang pangalan. Kikilanlin ko siya sa harapan ng aking Ama at ng kanyang mga anghel. Amen. Tumayo po tayo lahat. Minsan ang buhay natin, hindi lang minsan kundi oras. Ups and down. Ups and down. Angat, bababa, angat, bababa. Yung faith mo, ups and down. Ang faith mo, ups and down. Tumataas, bumaba, tumataas, bumaba. Ang courage mo nanghihina, pero lumalakas, nanghihina, lumalakas, nanghihina, lumalakas. Yes. Pero maganda rin, hindi ka bumibitiw sa Panginoon.
Amen. Hilingin po natin sa Panginoon Yesus na bigyan niya tayo ng lakas ng loob. Lakas ng loob ng Espiritu Santo. Na mapagtagumpayan po natin at maipahayag natin ang kanyang kamatayan para sa atin. Ang Panginoon Jesucristo. Let us pray. Sumunod kayo sa akin sa isang panalangin. Panginoon Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ikaw ang nakaalam ng puso at isipan ng lahat ng tao. Hinihiling ko po sa iyo, Banal na Espiritu, na pagkalooban po ninyo ako ng lakas ng loob na ipahayag kita si Jesucristo na aking Panginoon at tagapagligtas sa aking mga kaanak, kaibigan, kakilala o maging kaninuman. Bigyan niyo po ako ng salitang hindi matatanggihan ng mga pagsasabihan ko tungkol kay Jesucristo na siya ang aking Panginoong Diyos at tagapagligtas, na ang kanyang kamatayan sa krus at sa dugong nabuhos sa Kalbaryo ang nag-alis ng lahat kong kasalanan at siya'y muling nabuhay upang ako ay muling buhayin sa araw ng kanyang pagbabalik. Sa pangalan ni Jesus na aking Panginoon at tagapagligtas. Amen. Amen. Happy Rapture. Hindi mo masasabi mo. Amen, amen, amen. Okay, binabalik ko po sa ating yan. Meron pa ba tayo gagawin? Wala na. Okay, sige. Tayo na tayo para sa ating benediction. Thank you, Lord. Ating itaas ang ating mga kamay sa anyo ng pagtanggap natin ng biyaya ng Diyos. Sa Diyos na makagagawa ng higit kaysa lahat ng maaaring nating hilingin at isipin sa pamagitan ng kanyang kapangyarihang nag-ahari sa atin. At ngayon ay tanggapin natin masaganang pagpapala ng Diyos sa mga Diyos Anak at Diyos Espiritu Santo. Pagpalain ka ng Panginoon. Pagliwanagin ng Diyos ang kanyang mukha sa iyo. Ingatan din niya hanggang sa araw na makita natin siya ng mukhaan. Sa pangalan ng Panginoon Yesus, Panginoong Yesus, lumalapit kami sa iyo. Sa araw po ng pagdating mo, alalahanin mo po kaming lahat na naghihintay sa iyo. In Jesus' name we pray. Every